Ah. Okay, bro. Tayo po tayo lahat. Nagpapumana po at sama-sama po tayo mag-worship sa Panginoon. Itaas ang mga kamay, mawin ng sabay-sabay. Tayo lang, mag-worship lang. Sumayaw sa dala, tumalong sa saya. Tayo lang, mag-worship lang. Sigaw, talon, sayaw sa Panginoon. Tayo na, mag-worship na. Itaas ang mga kamay, umawit ng sabay-sabay. Tayo na, mag-worship na. Sumayaw sa gala, sumayaw sa gala, tumalong sa saya. Tayo na, mag-worship na. Sigaw, sigaw, talon, sayaw sa Panginoon. Tayo na, mag-worship na. Uwitan natin. Uwitan natin. I-worship natin. Purihin natin ang dakilang Diyos. Awitan natin, i-worship natin. Purihin natin ang dakilang Diyos. Sigaw, talon, sayaw sa Panginoon. Tayo na, mag-worship na. Sigaw, talon, sayaw sa Panginoon. Tayo na, mag-worship na. Saan ba? Sigaw, sigaw, talon, sayaw sa Panginoon. Tayo na, mag-worship na. Ulit po tayo magpuri sa Panginoon. Tawisin po natin yung banal na tayo. Ang puso ko'y ninulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumaw. Pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay kumisa. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumaw. Pag-inapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay kumis.
minsan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko'y dinudugog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paginapain mo, ikaw ay mamasdan, makanita, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon po tayo sa panalangin ni Pastor. Kaya tayo po'y manalangin, purihin ka, Panginoon. Tulad nga po ng aming pong inawit, Panginoon, patuloy po kayong magari sa aming mga buhay. Kagala kami, Panginoon, sa mga oras na ito, na kami muli mong tinipon sa lugar na ito, Panginoon, ng ligtas at kayapa. Panginoon, salamat po sa magdamag ng aming pamamahinga, Panginoon. At salamat din po sa araw na ito, sa aming buhay, Panginoon, sa buhay ng aming mahal sa buhay, at sa buhay, Panginoon, ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Hiling po namin sa mga oras na ito na bigkisin mo kami, Panginoon, sa isang spirito. Panginoon, ayaw mo yung mga salita ay patuloy na mangusap sa amin, ma-challenge sa amin, Panginoon, at patuloy na mag-akay sa amin tungo sa malalim namin pagkakilala sa iyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon. At muli, Panginoon, sa oras na ito, patuloy ang iyong pagkilos, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay sumaamin, at patuloy ang iyong presensya, Panginoon, ay madama namin patuloy, O Diyos, sa buhay, Panginoon, ng bawat isa po sa amin. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Magandang umaga ulit, mga ka-joggers. Okay, update lang po sa ating nangyari dito po sa ating iglesia. Tayo po ay siguro kung di ako nagkakamali, halos mag-iisang buwan na po tayong wala dito, na nagdadaos, Kung tayo man ay nagdaos, dito lang po tayo sa gilid. Pero gayon pa man, ay marahil kung lolobi po ng Diyos ay malilipat po tayo pansamantala doon po sa lugar ng dito sa Gabriel, Gabriel Bernadette Street.
no? At may naupahan ho tayo roon na malaking lugar na naman din po na magkakasya po tayong lahat, no? At marami din sumasusunod kung di man dito o doon tayo magdaraos ng ating pong every fellowship po natin, tayo pong mga joggers. Okay? Yeah. So, nais pong magatan ang mensahe po ng Diyos sa umagang ito, bakit po tayo nagdurusa? Yan. Why do we suffer? Okay? So, kaya din sinabi ni Jesus, no, sa kanyang mga disciples, no, sa mundong ito daranas po tayo ng mga kapigatian, no, at yun ay tinitiyak naman sa atin ng ating Panginoon. At ang katotohanan yun ay nakikita at nararanasan ho natin sa buhay ho natin dito sa daigdig na ito. Isa sa mga dahilan kung bakit po tayo nagdurusa ay sapagkat bahagi tayo ng makasalanang mundong ito. No, yun ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng mga pagdurusa, no, ay dahil tayo'y bahagi ng makasalanang mundong ito. At pangalawa, sa dahilan na tayo po ay kabahagi po ni Kristo, no? Sabi nga rin niya sa kanyang mga disciples, no, kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin yung ito'y napoot na sa akin, no? Ibig sabihin ay tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang naging kanyang kabahagi, no, ay daranas tayo ng mga kapigatian at mga pagdurusa. Amen po, no? Kaya nga, mapalad daw po yung mga taong inuusig dahil sa kanya, no? Pinagwiwigaan ng lahat ng uri ng kasamaan, na pawang kasinungalingan, at sila raw po ay magdiwang at magalak sapagkat malaki ang gantimpala nila sa langit, no? Ay isang bahagi ng pagiging sa buhay Kristiyano ay yung tayo po ay uusigin, ano po, no? Ay i-criticize tayo, no? Minsan pararatangan pa tayo na tila para tayo'y may sira ang ating mga pag-iisip, no? Marahil ay maunawaan natin sapagkat tayo po ay mayroong kakaiba, no? Ay riban tayo na kakaibang pananaw nila sa atin, no? At yun naman ang ating dapat na asahan, no? Bilang tayo po ay mga tagasunod ni Kristo. Sabi nga niya sa sulat ni Paul kay Timothy, lahat ng may nais mamuhay na matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng mga pag-uusig. So ayan daw natin, no? Kung tayo may inuuyan, may magpasalamat tayo sa Diyos kasi nakikibahagi tayo sa kanyang paghihirap, no? At sabi rin ni Pedro sa kanyang sulat, yung mga nakikibahagi sa mga pagtitiis at paghihirap ni Kristo, yun daw po yung mga taong tumalikod na sa mga pagkakasala. Yan, no? So yun ang patunay na talagang sasalungat kasi tayo sa sanlibutan ito, sa katwiran, filosofiya, kalakaran, at sa uri ng pamumuhay ng mga taong nasa sanlibutan. At tayo nabubuhay naman, no, doon sa pamumuhay na hindi rito sa kaharian dito sa lupa. Ano po? No, yung batas, utos, katwiran, pamumuhay ng kaharian ng Diyos ay yun, no, ang atin mong sinusunod. Ano po? Binibigyang halimbawa dito sa kaharian dito po sa lupa. Purihin po ang Panginoon. Okay, balik po tayo rito at nais ko pong gamitin itong sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto dito po sa 2 Corinthians chapter 1, ukol doon sa karanasan niya mismo. Kung meron mang tao o apostol na well acquainted sa suffering, ay wala pong iba kundi si Apostol Pablo. Na once siya po ay persecutor ng mga Kristiyano, pero dumating yung turning point ng kanyang buhay nung siya ay patungo roon sa daan ng Damasco upang usigin ang mga Kristiyano, at dito niya na-encounter ang ating Panginoong Jesucristo. At naniniwala ako, bawat isa rin po sa atin, may kanya-kanya tayong experience kung paano natin na-encounter ang ating Panginoong Jesus sa ating pambuhay. No? Marahil may mga kaibigan ho tayong Kristiyano na nag-share po sa atin, o maaaring tayo ay dumaan sa uri ng pagkakasakit at meron pong nagbahagi ho sa atin sa ating Panginoon sa Kristo, at marahil tayo po ay tumanggap ng himala ng Diyos. At yun ang naging daan upang makilala natin ang ating Panginoong Jesus, no? So may mga kanya-kanya tayong istorya ng ating mong pagkakahikayat sa
Kristyanismo. Pero gayon pa man, no, makita natin, ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Ano po? Hindi laging praise the Lord. Ano po? Sapagkat darating at darating mo sa atin ang mga kalungkutan, kapigatian, kahirapan, pagdurusa, pagtitiis, no? At lahat ay masasabi po nating bahagi, no, ng tinatawag po nating school, no, natin dito sa buhay na ito, na hindi natin matututunan sa anumang paaralan, mababasa sa anumang mga magagandang mga aklat, kundi doon sa School of Suffering, no? Sa paaralan ng pagdurusa. No? At alam natin, no, ng bawat pangyayari sa buhay natin, lagi nating lilimiin kung ano yung mga aral na matututunan mo natin sa ating buhay karanasan sa daigdig na ito. Whether na tayo po, ang karanasan yan ay sa prosperity or doon sa tinatawag po nating adversities, no? Okay? So dito, na makita natin si Paul na saga ng kanyang sulat nito ay isang liham, no, na kung saan ay siya'y the most autobiographical, no, nasasabi natin na yung buhay, talambuhay nito pong apostol na ito ay naisulat niya dito po sa sulat na ito sa mga taga-Korinto. Okay? Yung kanyang lalo na yung bahagi na kung saan dumana siya ng mga hirap, no? Na talaga namang kung ikukumpara yung mga hirap na pinagdaraanan natin ngayon ay hindi ho maikukumpara, no, sa mga paghirap na kanya pong mga naranasan at pinagdaanan. Okay? So, kahagi nito na kanyang patotoo, yung mga pagtitiis na kanya pong tiniis ni Apostol Pablo ay itinala niya dito sa sulat na ito sa taga-Korinto. Yung kanyang mga pagkakabilanggo, yung kanyang mga naranasang paghahagupit, no, ng mga Hudyo, at yung naranasan niyang pagbubugbog, no? Minsan ay mayroon po siya mga dinaanan para sa kanyang misyonaryong paglalakbay ay pagbubugbog, no? Ang kanya pong naranasan at pagkakabilanggo. Kalakip pa rito yung mga shipwreck, no? Yung talagang sa kanyang pagbagtas doon sa kanyang pagmimisyon ay naranasan niya yung siya'y palutang-lutang, ano po, doon siya nagpahinga na kung saan ay hirap, pagod, no? At sama-samang mga talagang pagdurusa ang kanya pong mga tiniis. Okay? Amen po. Well, kung meron mang greatest example tayo na patungkol sa pagdurusa, wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Yan, no? Sapagkat wala pang no, hindi pa rin tayo dumaraan sa pagdanat ng ating dugo, yung mga pagtitiis na pinagdaraanan mo natin. Ano? Amen, no? Yan. So, gayon pa man, no, ang bahagi rin ng sulat na ito ay yung salitang comfort, no? Marami tayo, hindi ako nagkakamali, mayroon pong 10 beses na binanggit yung salitang comfort o yung kaaliwan, no? Na kung saan ang mga taga-Korintong ito ay dumaraan din, no, sa mga kapigatian, no, kahit sila po ay mga mananampalataya, no? Sapagkat yun naman ang realidad ng pagiging isang Kristiyano. Okay? Gayun pa ba, no? Sinabi ni Paul na meron pong dahilan kung bakit dumaranas tayo ng mga suffering, no? Why do we suffer, no? So dito sa kanyang sulat dito sa unang Korinto, ikalawang Korinto chapter 1 verse 3, no? Binuksan niya ang kanyang sulat na ito na may pagpupuri sa Diyos. Amen. So gayon din, no, sa buhay din natin, kaysa ano man ang ating kalagayan, mahalaga na magkaroon tayo ng ganun puri ng puso na nagpupuri sa Diyos. Naalala ko nga yung isang awit, no? Sabi, tila kay daling magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap na siya'y pasalamatan. Ay totoo naman po yan. Pero kung tayo, no, ay magkakaroon ng ganitong uri ng attitude, no? Tayo man ay nasa mababang kalagayan ng buhay,
tayo man ay mga nakakaranas ng matinding mga kapigatian at pagdurusa sa daigdig na ito, dahil tayo kabahagi ni Kristo, dahil bahagi tayo ng mundong ito, ay ang attitude na tayo po ay magpuri sa Diyos. Okay? Hindi nakasalalay sa kung ano man ang ating kalagayan. Diyos, sabi doon sa awit din, Diyos ay pasalamatan kahit ano ang iyong kalagayan. Amen. No? Yan. Kahit na ho, si Joseph, no? Maalala natin sa kasaysayan, yung buhay niya ay ups and down, no? May pagkakataon, siya ay tinataas ng Diyos, pinagpapala siya ng Diyos, at may mga pagkakataon siya naman ay nandoon sa mababang kalagayan ng buhay. Naranasan siyang kamuhayan ng kanyang mga kapatid, naranasan niyang itapon sa balon ng kanyang mga kapatid, pinagtagkaan ho siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Ano po? Tapos ibinenta pa siya doon sa mga mangangalakal patungo doon sa Egypt. Pero pagdating naman doon sa Egypt, siya ay napunta doon sa Potiphar na siya ay naging alipin nito. Pero kahit doon po na naroon si Joseph, sabi rin ng Biblia, God was with Joseph. No? Ang Diyos ay sumasa kay Joseph. Yun ang napakaganda eh. No? At yun din naman pangako ng Diyos sa atin, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. No? Amen. Lalo na, in times no, talagang nandoon tayo sa matinding mga kapigatian ng buhay. Amen po? Naalala ko tuloy yung footprints in the sand, di po ba? Tanong siya, no, bakit gano'n, Panginoon, sa panahon na ako'y namimigati, may kalungkutan, isang pares lang ng bakas ng paang nakikita ko roon sa dalampasigan. No? Sinagot siya, no? Makakilala natin yung awit na yon, my child, my precious child. No? Sa panahon na nakikita mo na meron lamang isang pares na paa na bakas sa bonginan, ay dahil sa ikaw ay aking karga-karga. Amen. Di ba? Alala niyo po yan? Nung ako'y bago mananampalataya, very sa akin yung awit na yon, yung footprints in the sand. No? Kaya marahil isa rin sa mga nakatulong sa akin sa panahon na dumaan din ako sa iba't ibang mga uri ng mga pagsubok at mga pagtitiis bilang isang Kristiyano. Okay? So sabi rito, purihin ng Panginoon, Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo. Mahabaging Ama ang Diyos, pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating kapigatian upang makatulong naman tayo sa mga namimigati. Yan, ang isa sa mga pangunahing dahilan, why do we suffer, ay upang, sabi rito, ay makatulong naman tayo sa mga taong namimigati. Okay? Minsan, nung dumating mo yung pagkakataon na nakaranas po kami, kasi yung pangalawang anak ko ay nakunan ho yung misis ko no? 6 months na ho yun, talagang bata na ho, babae ho siya, no? Bago ho siya makunan, talagang meron pa kaming missionary na naimbitahan doon po sa dati namin church na ipinag-pray pa ho yun, no? Si Juliet, yung aking asawa, at yung mga aming kanyang ipinagbubuntis. Pero after siguro mga 2 days, no? Kung di ako nagkakamali, nakunan ho siya. So, yung bagay na yan, syempre, talagang masakit. Yung ikaw yung mawala ng mga sa buhay, Di po ba? Although, kung maaari nga, isipin ng iba, may magaan lang yun kasi hindi mo nakasama, no, ng matagal na panahon. Di ba? Gayon pa man, no, syempre, meron din dulot na kalungkutan mo sa atin yon. Pero gayon pa man, no, salamat, no, sapagkat sa panahon na meron tayong kalungkutan, ay inaaliw tayo ng Diyos, no? Yun naman ang dahilan kung bakit isinugo ng ating Panginoon sa Kristo ang banal na Espiritu upang sa panahon na tayo po ay namimigati, ay yun ang kanyang tungkulin sa atin, gampanin sa atin na tayo bigyan niya ng ganung uri ng kaaliwan. Kaya nga tinawag siyang comforter, mga aliw, no? Sabi sa John chapter 14, no, ang mga aliw ay hindi rating, no, malibang ako lumalis, sabi ni Jesus. Purihin po ang Panginoon. Amen, no? Amen. So, dumating yung pagkakataon na alam ko lang na
meron isang tao na nakaranas o isang kapatiran na nakaranas din ng miscarriage, no? O nakunan din ho siya. So yung mga panahon na yon, no, naging epektibo yung aming patotoo para maaliw namin, no, sa gitna ng kanyang kalungkutan yon na naranasan din, na tulad ng aming naranasan. Na kung paano kami inaliw ng Diyos, eh siya na namang namin ibinabahagi ho sa Kanya. Okay? Nakuha niyo po? Kaya sa mga pinagdaraanan natin, no, na kung paano rin tayo pinagtagumpay ng Diyos, na nalampasan natin ang mga kahirapan, pagdurusan na ating pong napagdadaanan, ay meron pong ano yan, pakinabang doon sa mga taong makakaranas din ng tulad ng ating mga nakaranasan, na siyang magiging oportunidad natin para maibahagi natin sa kanila, una-una, si Kristo. Amin po ba? At kung paano rin tayo pinagtagumpay ng Diyos doon sa ating mga napagdadaanan. Yan, ang isa sa pangunahing dahilan, sinasabi ni Paul dito. Kaya meron siyang meron siyang patotoo na maibabahagi doon sa mga dumaranas, no? Eh kung siya nga dumanas ng mga iba't ibang uri ng mga kapigatian ito Gano'n pa kaya yung mga kapigatian dinaranas ng mga mananampalatayang ito sa Corinto? Amen po? Yan. So, yun ang isa sa mga pangunahing dahilan sa gayon upang tayo po ay makatulong naman sa iba na namimigati, nakakaranas ng mga kapigatian. At kung gaano karami, sabi rito, ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, yon. Okay? Gayon din, ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Okay? Kung namimigati man kami, ito'y sa ika-aaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo man ay inaaliw din at lumalakas upang mabata ang mga kapigatiang dinaranas ninyo tulad namin. Amen. Okay. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kahati kayo sa aming kaaliwan kung paanong kayo'y kahati naman namin sa pagtitiis. Purihin po ang Panginoon. Okay? So, pangalawa, makikita naman natin dito sa verse 8, sabi rito, mga kapatid, ibinabalita namin sa inyo, mga kapigatian na dinanas namin sa Asia. Tingnan niyo po napakabigat ng aming dinanas, ano pat nawala na kami ng pag-asang mabuhay pa. Di ba? Near-death experience, di po ba? So, maraming pagkakataon na talagang iningatan ng Diyos si Apostol Pablo. Nakita natin dito pa lamang kahit doon sa pagkakataong humarap sila doon sa near-death experience na yon, ay ang tulong ng Diyos ay naranasan mo nila. Iniligtas sila ng Diyos. Amen po? Kaya nga, isang pahayag niya rito, kami iniligtas, ibig sabihin, in the past, at inililigtas in the present. Di po ba? At ililigtas, yun ang kanyang pananampalataya Di ba? Ito yung may kinalaman naman doon sa hinaharap. Purin po ang Panginoon. Amen. So, konting tiis tayo. Amen po ba? Talagang ganun Di ba? Ang mundong ito ay hindi para sa atin. Di ba? Dahil nga doon sa Hebrews chapter 11, yung talaan ng mga taong may pananampalataya sa Diyos, iba't ibang uri ang kanila pong mga pinagdaanan, lalo na noon sa panahon na ito yung naisulat, sa panahon na talagang ang pag-uusik sa mga Kristiyano noon ay talagang napakabigat, no? May mga ibang mananampalataya, pinupugutan ng ulo. Sinusunog ng buhay, pinapakain sa leon. At nilalagari ng pahati. May bahagi pa roon na sinasabi ay nilalagari ng pahati dahil sa matinding pag-uusik ng mga Romano. Okay? Pero gayon pa man sabi, isang kasaysayan di malilimot ang kanilang iniwan sapagkat nabuhay sila sa pananalig sa Diyos. Amen po? Yan. Kaysa mabuhay, kaya nga sinasabi ni Pablo, kaysa mabuhay, nabubuhay ako para sa Panginoon. At kung ako may namamatay ako para sa Panginoon. Dapat ganun tayo. Amen? Christ is worth dying for. Di ba?
Eh, yung bayani, di ba? Sa papel natin, sino yun eh, di ba? Nakalasulat doon eh. The Philippines is worth dying for. Pero sa ating mga Kristiyano, si Kristo is worth dying for. Amen. Amen. Yun ang pinaka masarap na sapil, no? Yung ganung uri ng kamatayan, na namatay tayo dahil sa ating pananampalataya. Okay? Amen po. Yan. So, ano pa? Sabi rito, yung pangalawa, sabi rito, akala namin dumating na ang aming oras. Ngunit nangyari yon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Amen. So, ano natin, balikan ulit natin, no? Kapag ang kasalukuyan ay mahirap, no, tumanaw tayo sa hinaharap. No, kaya nga si Pope, no, nasabi niya, I know my Redeemer lives, no? Alam ko na ang aking tagapagligtas, aking nanunubos ay buhay. Amen. Sabihin, makikita natin, no, na yung future resurrection, bagamat in the future pa ito mangyayari, no? My experience, no, ay natanaw na ni Ho ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Amen po? Yan. So, kapag ang kasulukuyan ay mahirap, sabi rin sa kawikaan, tumanaw tayo sa hinaharap. Dahil magbibigay ito ng kaaliwan sa atin at pag-asa. Kaya sinabi rin ni Paul doon sa Romans chapter 8, ang pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatian sa atin. O, tingnan niyo yun. Okay? So, pangalawang reason, sabi rito, upang huwag kaming manalig sa aming mga sarili, okay? Kalakasan, kapangyarihan, amin po ba? Karunungan, kundi sa Diyos, amin po ba? Yun, natututo tayong kumapit. Ho? Hindi sa sarili natin, kundi sa Diyos mismo. Amen po? Yan. So, yun yung pangalawang dahilan kung bakit tayo nagdurusa ay upang lalo tayong kumapit at magtiwala sa Diyos. No? Na siyang may kapangyarihan sa buhay at mga patay. Okay? Upang dulutan tayo ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Kasi mamatay din lang tayo eh. Meron naman tayong pag-asa ng muling pagkabuhay eh. Di ba? Kaya nga nasabi ni Job yun eh. I know my Redeemer lives, no? Kahit siya ay parang istulang patay na dahil doon sa matinding karamdaman niya. Okay? Amin po. Kahit yung tatlong kabinataan, no, na inihulog doon sa Pugon, di ba? Nung panahon ng hari ng Babylonia ni Nabucodonosor. Dahil hindi sila sumunod doon sa batas ng hari, na walang sinumang sa kanyang mga nasasakupan, nasasamba sa ibang Diyos. Liban doon sa kanilang Diyos-Diyosa na yun na pinagawa. Di ba? Ang lalabag doon ay itatapon doon sa Pugon. Hindi sumunod yung tatlong kabataan. Naalala niyo po yun? Sina Shadrach, Meshach at Abednego. At matatag silang tumayo doon sa harapan ng hari. Nasabi nila, meron mo kayong kapangyarihan na gawin po yan, yung batas na yan. Pero yung kami ho ay paluhurin nyo at pasambahin sa Diyos-Diyos ang inyong pinagawa, hindi po namin magagawa ho yan. At ito pa ang pinakamagandang sinabi ho nila. No? Iligtas man kami ng aming Diyos o hindi sa pugon yan, hindi pa rin po kami sasamba sa Diyos-Diyos ang yan. Amen po. O, tingnan niyo po yun. Dahil nagalit yung hari, para siyang napaya namula sa galit to si Haring Nabucodonosor. No? Kaya talagang 7 ulit pang pinainit yung horno no? Para siguradong doon pa lamang sa bungad, mamamatay na yung tatlong kabataan na yun Pero niyo po ba, tuloy-tuloy daw po yung mga kabataan. At naglakad sa gitna na naglalagablag ng pugon na yun. At tila parang 4 sila. Nakita nung hari, bakit 4 ang naroroon? Okay? At nung sila ay hanguin, no? Ni amoy usok ay hindi sila nag-amoy usok. Amen. Nagawa tayo. So, parang makikita natin na kapag tayo ay tumitindig sa ating pananalig sa Diyos, marapan tayo sa ating kamatayan, ay maharap po natin yun na mayroong katagumpayan. And that's the greatest enemy of man. Di ba? Death, di ba?
Marami tayong kinatatakutan, natatakot tayong marahil malunod. Diba? Kasi natatakot tayong mamatay. Lahat ng ating kinatatakutan, sumatutol niya, natatakot ang taong mamatay. Diba? Yun ang pinakasumatotal eh. Diba? Bakit natatakot sa tubig? Natatakot ka malunod. Natatakot ka sa mataas na bagay, di po ba? Di ba? Kasi baka mahulog ka, mamamatay ka. Yun pa rin eh. Di ba? Tama po? Kaya kinakabahan dahil natatakot ka, ultimately mamatay. Pero ang kamatayan, pinagtagumpayan ni Kristo eh. Amin po ba? Kaya siya ang buhay at muling pagkabuhay na nananalig sa Kanya, kahit mamatay, ay may pag-asa ng muling pagkabuhay. So, yun ang pananaw ni Paul eh. Di po ba? Kaya ba Kristiyan, ay attitude lang ho yan eh. Kahit sa panahon na meron tayong mga pagdurusa, dapat yung attitude natin, ibig sabihin, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magtumanaw sa mga naranasan ho natin dito, eh yun ho ang mas mahalaga. Amin po. Tanawin natin ito, na meron pong pag-asa at may pananampalataya sa Diyos. Okay? Ito yung pangalawang reason, why do we suffer? Upang, ano po, na hindi tayo magtiwala sa ganang ating sarili, kundi sa Diyos. Amen. Hindi sa ano pa man, hindi sa insecurity natin, wala naman sa kayamanan eh. Di ba? Wala sa salapi. Wala sa mga tinatangkilik natin sa buhay. Huwag natin ilagay yung seguridad natin dyan sa mga bagay lamang dito sa mundong ito sapagkat wala rin yung magagawa yan. Amen po? Ang buhay ng tayo wala sa laki ng kanyang kayamanan. No? Ang bantanga sa atin, mayaman daw yan, kaya magdemanda na lang daw tayo eh. Di ba? Sino ba ang kanyang hinahamon? Di ba? Kami ba? Ang pastor ba? Hindi ko eh. Kaya ang Diyos mismo ang kanyang hinahamon. Kapag ang Diyos ang gumawa ng hustisya, baka hindi niya rin magamit yung kanyang kayamanan. Di ba? Tama ba tayo? Okay. Kaya huwag may pagmamalaki ng tao ang kanyang impluwensya, yung kanyang kayamanan. Dahil ang ating pinagkakatiwalaan ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. O kalapakan muna nga natin si Lord para hindi natin yung glory sa Kanya. Okay. At pangatlo, reason. Sabi rito, kami iniligtas niya noon sa tiyak na kamatayan. O tingnan po ha, iniligtas niya kami noon. Na-experience si Paul yun. Yung near-death experience na yun. Pero iniligtas sila ng Diyos in the past. Sabi rito, at patuloy na inililigtas at the present. Amen. Yun yun eh. At inililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. At, sabi dito, umaasang patuloy na ililigtas. Di ba? Future. Amen po. Kaya, yun na natin eh, di ba? Yung, depende na talaga sa attitude natin yan, mga Kristiyano eh. Kung paano natin hinaharap, tinatanaw ang mga masamang mga pangyayari sa buhay natin. Okay? So, anong pangatlong reason? Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Oh. So that thanks may be given, no? Upang ang pagpapasalamat ay maibigay sa Diyos. Amen. Okay? Kaya mga kapatid, ano ba yung pinagdaraanan, no? Kaya magpasalamat ka sa Diyos kasi meron siyang mensahe personal sa iyo. No? O sa ganun natin bilang bahagi ng church, o tayo may mensahe ng Diyos sa atin kung bakit nangyari ito sa atin. May mensahe siya. Minsan tinitingnan na lang kung paano tayo nagre-react kapag meron tayo mga kapigatian. Di ba? So, manatili tayong kalmado, no? Dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, no? Kundi siya Diyos ay Diyos ng kayusan. Kahit na maaaring nakakaranas tayo ng ganitong uri ng mga gulo, no? Pero panatiliin pa rin natin ang ating mabuting patotoo, no? Yung sanctity ng church,
yung kabanalan ng church, no, ay makita sa ating mga buhay, no, sa ating mga attitude, no, sapagkat yung mata ng mga tao, madalas kapag tayo nakakaranas niyan, marami pong mga nakatingin sa atin kung paano tayo nagre-react, nagre-respond sa mga kapigatiang dinaranas po natin. Okay po? Yan. Huwag nawang masira yung ating patotoo, no, na dahil lamang dyan sa masisira yung ating mabuting patotoo na iningatan natin, no, sa matagal na panahon, masisira lamang sa isang galit na hindi ho napigilan. Oh? Hello, hindi po kayo? Amen. Masira. Amen po. Yan. Purihin po ang Panginoon. So, ano yung tatlo? Di ba? Sabi, upang tayo po ay makapagbigay kaaliwan sa mga namimigati. Amen po ba? Pangalawa, upang hindi po tayo magtiwala sa ating sarili, kundi lubusan tayo magtiwala sa Diyos. Amen. At pangatlo, upang marami ang magpasalamat. No? Later on, nakikita natin yung magandang larawan sa kabila ng mga nasira, no, sa ating buhay, na pinsala sa buhay natin, yung kagandahan noon sa bandang huli, makikita natin na yung gloria ng Diyos, may babalik natin yung pasasalamat natin sa Kanya. Panginoon, salamat, pinadaan mo ko roon. Kasi kung hindi ako dumaan sa mga pagdurusa na yon, hindi ko makikita ang iyong kapangyarihan. Di ba? Ang iyong kalwalatian. Amen? Kaya nakapagpupuri ang isang mananampalataya sa Diyos kahit dumaan siya roon. Di ba? Kaya isa hindi tayo maintindihan kasi meron tayong different approach sa buhay. Di ba? Iba na yung approach natin sa buhay. Dapat. Okay? Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa ngalan po ni Jesus, muli po kami nagpapasalamat sa oras na ito, na muli mo kami inaliw sa pamagitan ng ipong mga salita, Panginoon, sa kabila ng mga kahirapan, pagdurusa, pagtitiis, kahirapan, Panginoon, na aming pong mga marahil ay pinagdaraanan sa kasalukuyan, Panginoon. At katamatohanan ng iyong mga salita, Panginoon, ay may dulot na bisa ng kaaliwan sa aming Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu, Panginoon, na siya pong inyong sinugo sa amin upang kami ay makaranas ng ganitong uri ng lalim ng kaaliwang ito, Panginoon, sa gitna ng aming mga kahapisan. Purihin ka, Panginoon. Lord, patuloy po na nagpapasalamat din po kami upang makita po rin namin, Panginoon, ang iyong magagawa at hindi po ang aming mga sariling karunungan, kakayanan, talino, Panginoon, o Diyos, ang aming pong pagkatiwalaan, kundi kayo pa rin. Lubos po namin pinagkakatiwalaan ng lahat ng bagay nangyayaring lakit-lakit na gumagawa para po sa aming ikabubuti, Panginoon. At hayaan po ninyo na hubugin kami ng mga kapigatian ito, ang aming pong karakter, Panginoon. Yamang ito po ang iyong pong layon para po sa amin, upang kami matulad sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Hiling po namin na patuloy po ninyong gawin ang iyong nais, Panginoon, sa aming pong iglesia, sa aming mga personal na buhay, Panginoon, upang sa gayon ay makita namin sa bandang huli, Panginoon, ang kagandahan ng iyong pong gawa, Panginoon, at makita po namin kung gaano kakarunong, Panginoon, na hindi po kayo kailanman magkakamali sa iyong mga maaring pinahintulutan mangyari, dumaan sa aming pong buhay, Panginoon. At upang kami po, Panginoon, ay lubusang magpasalamat, Panginoon, sa iyo. At ngayon pa lamang, Panginoon, bigyan po niyo kami ng ganung uri ng attitude, Panginoon, na nagpapasalamat ang aming puso sa iyo, Panginoon. Sa pangyayari pong ito, masama man, O Diyos, o mabuti, Panginoon, nalam namin, Panginoon, sa bandang huli, mabuti pa rin ang iyo pong nais, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang inyong mga anak sa mga oras na ito. Kayo po ang patuloy na mag-extend ng tulong, magsustena, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan, at patuloy na mag-provide, Panginoon, ng proteksyon sa kanila laban sa uri ng gawa ng masama sa kanila pong buhay, Panginoon. In the name of Jesus.
Winawasak din namin ang mga gawa ng Diablo sa aming pong mga buhay sa pangalan po ng iyong pong anak na si Jesus. At aming pong pinadaloy ang kapangyarihan pa rin ng Espiritu Santo, Panginoon, sa bawat puso ng bawat mga naririto, Panginoon, at sa puso ng bawat makapakikinig, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Mahirap po namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen. Pagtanggap po. So, yung para sa pagkain po. Para sa pagkain. Sige, tayo po'y manalangin sa ating mga kakainin. Salamat po, Panginoon, sa aming pagkain spiritual, ng mga salita. Salamat din po sa aming kakainin, ang aming pangpisikal na pangangailangan, itong pagpalain, paspasan, at patuloy itong makaprovide sa amin, Panginoon, ng kalakasan upang patuloy na magamit po ninyo ang aming pang mga buhay para sa iyong paghahari kami. Pagpalain din po ninyo ang mga nag-serve dito sa amin, Panginoon, at nagkaloob dito sa amin, sa pangalan po ng itong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen. Sa aking puso, sa aking buhay, patuloy magsamay ngalan. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, wala ilan. Natapakan mo, Diyos, pag-ibig mo'y wagas sa walang hanggan. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay yanan. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walang ilan. Panginoon, may buti mo sa ikaw naman ang tanging mo sasabay. Okay, praise God, praise God. So, okay, ikaw. Anong sabi ni Atty. Chong? So, nagpapag na lang ko siya ng bukado. Si Salumbiles, yung asawa ni Maloy Salumbiles. Back to you.